strict compliance auditing standard, kulang ang physical and financial plan, mga anomalya sa acknowledgement receipts. May sagot ang depensa dyan. Pag-usapan natin ang testimonya at cross-examination ni Attorney Roderick Wamil sa impeachment ni Vice President Inday Sara, Day 13. Maaga sa pagsasaksi ni Attorney Wamil, na illicit ni Attorney Kapunan na kailangan daw subject to strict compliance auditing standard ang pag-audit sa mga confidential funds. Ayon kay Attorney Wamil dahil ito ay public funds. On cross-examination, kinumpronta ni Attorney Michael Powa si Attorney Wamil with a 1992 COA circular. Ayon sa naturang circular 92-385, ang pagpipilit sa mga ahensya na magsumite ng standard commercial receipts o kaya safe house invoices might create a leak of information that threatens national security, endangers the lives of government agents, and result in mission failure. Sa madaling sabi, mapeligro. Next, inassert din ni Attorney Wamil na defective ang physical and financial plan na isinumite ng Office of the Vice President bilang liquidation sa confidential funds. Kulang daw ito ng specific confidential activities, targets, or expected outcomes para masuportahan yung fund releases. Ipinoint out ni Attorney Michael Powa na hindi nire-require sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na specific details doon sa physical and financial plan. Hindi daw nire-require yung operational details, locations, or targets dahil masisira ang highly confidential nature ng operations. Bukod pa dyan, itinuro ni Attorney Mike na mahigpit na ibinabawal sa Revised Penal Code ang disclosure ng highly classified confidential information under the provisions on revelation of secrets. Bawal din po ito under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Point 3. Sinabi ni Attorney Wamil na yung fourth quarter liquidation ng confidential funds for 2022 ay defective dahil may mga resibo na isinumite na dated 2023, may undated receipts, at may over-liquidation daw na discrepancy. Itinuro naman ni Senator Judge Amy Marcos sa kanyang pagtatanong na sinang-ayunan ni Attorney Wamil na never naman dineclare ng COA na fake, fictitious o forged ang mga acknowledgement receipts. Inamin din ni Attorney Wamil na wala namang proseso o mekanismo ang COA para ma-determine kung ang mga aliases ay legitimate o hindi. In fact, hindi nila vine-verify yung mga pangalan. Dagdag pa dyan, napansin ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na may malaking mathematical error dun sa notice of suspension na mismong si Attorney Wamil ang gumawa. Dineklara niya na ang reward payments ng OVP for fourth quarter 2022 ay 59,787,000. Pero nung pinagdagdag ni Senator Chis Escudero, ang totoong amount ay 69,837,000. Sagot naman ni Attorney Wamil, typographical error. And finally, inamin ni Attorney Wamil na based sa Joint Memorandum Circular 2015-01, wala namang limitasyon kung ganong kahaba yung period kung saan gagastusin ang isang release. Nililimita lang ng memorandum na ito ang cash advances to a 3-month period. So pwede rin mabilisan yung paggasta kung kailangan ng operations. Number 4. May violation daw ang OVP at DepEd dahil nag-liquidate ito ng regular operating expenses as confidential funds. Ito yung paggastos sa gamot, tables and chairs, computers, printers, travel, and other expenses. Sabi ni Attorney Powa, opinion lang yan ni Attorney Wamil dahil hindi ito binabawal ng Joint Memorandum Circular 2015-01. Bukod pa doon, maliwanag sa General Appropriations Act na ang confidential funds ay nililiquidate under MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. In short, pwede. Point 5. Ayon kay Attorney Wamil, yung failure to properly liquidate public funds ay prima facie evidence na ito ay converted for personal use or benefit ni Vice President dahil siya daw ang accountable officer.
Ayon sa depensa, under Joint Memorandum Circular 2015-01, ang accountable officer ay the person physically holding custody of the cash. And in the case of the DepEd, it was Mr. Edward Fajarda, not the Vice President. Marami sa mga assertions ni Attorney Wamil ay makikita sa kanyang Audit Observation Memorandum at Notice of Suspension tungkol sa kanyang audit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ngunit inamin din niya under cross-examination na ito ay mga preliminary findings lang dahil nga mabibigyan pa ng pagkakataon ang mga ahensya na punuin yung mga kakulangan o mag-provide ng reasons or explanations. Finally, sinabi ni Attorney Wamil na nagkaroon daw ng private meeting between Attorney Zuleika Lopez, Attorney Mike Poa, and COA ICFAO kung saan humingi ang dalawang abogado na magkaroon lang ng audit query imbis na audit observation memorandum sa pagkagasta ng confidential funds. Ikinlaro ng depensa na itong meeting na ito ay para iklaro lang ang mga technical requirements ng Joint Memorandum Circular. Madalas naman nangyayari ito with other government agencies and COA ICFAO. At yung pag-request ng audit query imbis na AOM ay isa lang paghahanap ng paraan na iklaro ang audit findings. Ano sa tingin ninyo tungkol sa testimonya ni Attorney Roderick Wamil? Ito ang Luminous. Follow for more.